Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, ang inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magkomentuhan dito po sa Tambayan Makabayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan at tayo po ay magumpisa na. Komentuhan po natin ito pong pahayag ng ating senador na si Senator Rodante Marcoleta. Ayon po sa kanya, grabe po ang kinikita. Ang kinikita po ngayon ng mga oil firm sa ating bansa ay hindi po bababa sa 3 billion kada araw. Grabe, no? Hindi po ba ito sinasamantala ang kahirapan natin at talagang ibinabaon pa tayo sa hirap? Talagang pera-pera na lang po. Yata, mga kababayan, ibang klase. Pakinggan po natin si Senator Rodante Marcoleta. At dito po ay sinabi rin niya ang malawakang korupsyon sa ating bansa. Grabe. Ang gross income po per day is 3,039,130,000 per day. 3 billion, Mr. Chair. Kinuha po ninyo sa inventaryo ninyo ito. 2 weeks pa lang ang nakakaraan. Alam po ninyo, Mr. Chair, I have to apologize for making this comparison. Yung 18 Marines po, yung kanilang mga dineliver na mga mali-maleta, kinumpute ko rin po Despite the logistical nightmare scenario that was peddled to the public, ganito po yun Approximately, they were delivering 2 billion pesos per day. Based on 33 months, times 4 weeks, average po ng about 42.5 maletas, averaging 40 million each maleta. Ito pong gross income na kinocompute ko, Mr. Chair, mas mataas pa po doon sa maleta na dinala po ng 18 Marines. It's 3 billion pesos per day ang gross income po ng National Oil Company. Grabe, no? Yan po, mga kababayan. Representative from... Grabe, mga kababayan. Ganyan po katindi sa ating bansa. Nakita nyo po, yung pinaliwanag po sinabi ng ating senador na si Rodante Marcoleta. Grabe pala ang kinikita po ng mga oil company sa ating bansa. Mula po nung umusbong o sinasabing nag-umpisa ang giyera. Dahil nagtaas po sila Grabe po ang itinaas po nila. Ayon po rin kay Senator Marcoleta nung nakarang araw, ang itinaas po ng mga oil firm sa ating bansa, ang mga negosyante ng langis ay 120% ang itinaas. Kaya nga po, ayon po sa computation ni Senator Marcoleta, mahigit 3 billion kada araw ang kinikita ng mga kumpanya ng langis sa ating bansa. Ibang klase, no? 2 linggo pa lang daw po mahigit. Tiba-tiba na sila. At halimbawa rin, ginawa rin pong comparison ni Senator Marcoleta, yung mga delivery ng Marine, ng mga ex-Marine. Nakapag-deliver sila. Grabe, billion din. 2 billion. Humigit kumulang 2 billion sa loob ng isang araw. Dahil yung isang maleta ay nagkakahalaga ng 40 million ang nailalagay nila sa maleta. Hindi bababa sa 40 million. Nakita nyo po, halos lahat po nangyayari sa ating bansa. Grabe. Ang mga politiko, gahaman sa pera. Ang mga oil company ay gahaman din sa pera. Di umano. Puro pahirap po ang ginawa. Hindi po natin naranasan yan. Nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, hindi po natin naranasan yan kahit po may pandemya. Hindi natin naranasan ang ganitong hirap, pasakit. Hindi po ba? 6 na taon. Hindi natin naranasan ang ganitong pasakit at pahirap. Wala pang pandemya ngayon. At nung panahon ni dating Pangulong Duterte, meron ding giyera. Ganyan din po. Nagkakagyera at hirap din ang bansa. Hindi po ba kumuha ng mga langis pero hindi po tumaas ang langis natin
ng 120% na ipinapataw at pinapatong ng mga oil company sa ating bansa. Di po ba? Kaya magtataka ka eh. Hindi po ba sindikato na silang lahat? Pati po yata ang mga oligarkiya, pamahalaan, ay mga sindikato di umano pagdating sa kagahaman sa pera. Hindi kaya, mga kababayan? Nagtatanong lang si Kamanong. Napakasakit po na nangyari sa ating bansa. Bakit nagkaganito? Bakit tayo binigyan ng ganitong klaseng pamahalaan na hindi naman natin dinanas nung panahon ni dating Pangulong Duterte? Nakaligtas na nga tayo eh. Dahil nung mga nakaraang mga presidente, di po ba? Kinu-question natin, kinukundina natin. Dahil laganap ang mga korupsyon ng mga panahon nila. Nila Pinoy at ng mga nagdaan. Di ba kinu-question natin yon? Kaya nga hindi na sila nanalo. Ngayon, pinaranas sa atin ni dating Pangulong Duterte yung talagang tunay na serbisyo. Di po ba? May malasakit at nilagyan niya po ng tapang kamay na bakal. Pero ngayon, yung dinanas natin na 6 na taon, 3 taon pa lang mahigit. Ganito na po ang nahita natin. Puro pasakit, pahirap, at pamumulitika, at puro korupsyon ang issue. Grabe. Hanggang kailan kaya tayo magtitiis, mga kababayan, sa ganito pong klaseng sindikatong gobyerno di umano? At napaka kawawa nating mga mahirap. Tayo po ang apektado, mga kababayan. Hindi naman po ang mga demonyong yan di umano. At kaya po nagkakaganito ang ating bansa dahil wala po tayong tagapagtanggol. Ang ating mga tagapagtanggol ay nananatili po mga tulog, pipi, bingi, at bulag sa katotohanan. Hindi po ba? Hanggang kailan pa tayo magtitiis, mga kababayan? Talagang grabe na po sa kagahaman pala sa pera ng taong bayan. Hindi lang pala ang gobyernong magnanakaw di umano. Pati ang mga oligarkiya talagang nananamantala pala, mga kababayan, at puro pahirap ang dala sa mga Pilipino, lalong-lalo po sa ating mga mahirap. Maraming salamat po, Senator Rodante Marcoleta. Kahit po walang sumasama po sa inyong adhikain na masolusyonan ang lagana pong korupsyon sa bansa, lalong-lalo ang ginawa ng gobyerno ngayon na puro korupsyon ang issue. At talagang kinukundina po ninyo ang ginagawa rin pong grabe pong pananaman yung sinasabing pagsasamantala. Grabing pagsasamantala po ng mga malalaking higante na mga oligarko sa ating bansa. Salamat po at binubunyag nyo po sila. Ganyan po. At tayo po'y umaasa na mapuputol na po ang mga ganitong ginagawa nila. Sana po ay mabigyan naman po tayo ng katulad ng ginawang panunungkulan ng dating Pangulong Duterte. Yan po ang ating dasal at panalangin na meron po isang agila na manggagaling sa Mindanao at ang mga pinaggagawa po ng mga hayop na ito ay matuldukan na. Hindi po ba? Maraming salamat po, Senator Rodante Marcoleta. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. At thank you rin po sa nakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers at sa patuloy na nagsusubscribe at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw ng Canada, kay Jim Aris ng United Arab Emirates, kay Annie Jo, Tatay Nick ng Canada, Mila Yi at Jesus Valdepena, Kingston ng Hong Kong, at kay Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. At ako si Pilam. Maraming salamat po sa inyo, mga kabayan. At ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo pong mga paggawa. Shoutout po sa inyo. At syempre po yung dasal at panalangin po natin, tuloy-tuloy lang po tayo, ang ating buong sambayanan
at ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, ganun din po ang dating Pangulo, at ang ating mga soldiers at mga ex-marine, ay maingatan po tayong lahat sa kapahamakan. Maraming salamat po sa inyo pong mga dasal at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat. Ingat-ingat po tayo mga kababayan at konting tiis lang po. Bye-bye!